Kaya huwag natin aalisin yung magsubok tayo ng bago. Kung gusto natin ng bago, gusto natin ng pagbabago, magsubok tayo ng iba naman. Muling itinutulak ni Senator Robin Padilla na siyang chairperson ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes ang pag-amyenda sa konstitusyon, pero di gaya sa una nitong isinulong na pagbabago sa economic provisions na hindi umusad sa Senado. Nakasentro ngayon ang panukalang amyendahan ang mga probisyon sa saligang batas na may kinalaman sa politika. Sa resolution of both houses number 5, ipinapanukala ng mambabatas na dagdagan ang bilang ng mga senador sa bansa. Sa ilalim ng panukala, 54 na ang senador, 24 pa rin ang national senators na may 8 taong termino at papayagan ang 2 magkasunod na termino, habang 30 ang iboboto mula sa iba't ibang rehiyon na may 4 na taong termino at papayagan ng hanggang 3 magkakasunod na termino. Para sa senador, panahon na raw para magkaroon ng tamang representasyon ang mga rehiyon. At sa palagay ko naman, handa naman ng Senado dyan dahil nung huling pumasyal kami doon sa pinagagawang bagong gusali ng Senado, ang daming opisina. Sabi ko, parang handa naman itong Senado na madagdagan ng mga senators. Magkasama namang iboboto ang presidente at vice-presidente na magkakaroon ng 4 na taong termino at papayagan ng isang re-election. Hindi naman na maaaring tumakbo sa pagkapresidente ang kasalukuyan at mga dati nang naging pangulo. Magkakaroon naman ng 4 na taong termino ang mga local official, maliban na lamang sa barangay officials. Umaasa ngayon si Senator Padilla na magkakaroon na ito ng pag-asa sa Senado. Bukod dito, naniniwala rin ang mambabatas na dapat magkaisa na ang mga partido para umusad na ang charter change o CHA. Kaya patuloy daw ang kanyang panunuyo kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na nasa kabilang panig ng PDP laban na nagsusulong naman ng federalismo. Alam mo ba, araw-araw ko nililigawan yan. Everyday yun, nakikita ko sa boss. Mag-isa na lang tayo. Hindi, lagi lang sinasabi, antayin na lang natin yung Supreme Court. Kung makukuha namin si Senator Coco ng pwedeng ano na lang yung kaso na yun, mas maganda. Sa totoo lang, ma'am, ilan na lang ba kami ngayon? Yan, konti na lang kami, nagkaroon na ng exodus. Nang matanong naman kung nakausap na siya ni Senator Padilla, hindi raw kamakailan, sabi ni Senator Pimentel. Sa Senator Bongo naman, nakaalyado rin ni Senator Padilla, sinabing wala pang formal na pag-uusap sa dalawang grupo. Pero sang-ayon nitong dapat na silang magkaisa sa partido. Pabor din ito sa CHA kung economic provisions lamang ang gagalawin. Ayaw ko ng gulo, mas gusto kong nagkakaintindihan. Dahil mas makakabuti po ito sa partido at makakabuti po para sa bayan. Dapat po'y hindi politiko ang makikinabang. Kung sakaling merong charter change, dapat po ang taong bayan ang makikinabang, lalong-lalo na po yung mga mahirap nating kababayan. Dagdag pa ni Senator Padilla, ikinatuwa niya ang plano sa Kamara na muling buhayin ang CHA sa susunod na taon para sa ekonomiya at pamumuhunan sa bansa. Pero aminado itong magiging matamlay muli ang pagtanggap nito sa Senado. Kaya gaya sa Kamara, nais ng senador na daanin sa People's Initiative ang pagboto sa pag-amyenda ng konstitusyon para taong bayan na anya mismo ang magdedesisyon. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.